but also our bond as one united College of Education family. This initiative would not be possible without the dedication of our event chairs, College Representative Aliado, and our Auditor Radicar, whose commitment and leadership made this day a reality. We also extend our heartfelt gratitude to our esteemed speakers who have graciously accepted our invitation to share their wisdom and experiences. Surely, the lessons we will gain from them will inspire us to lead with courage, humility, and purpose. May this morning spark confidence in us, deepen our collaboration, and strengthen our communication so that we can carry the torch of leadership that truly inspires, empowers, and unites. Once again, welcome to Project United, and may today's journey be both impactful and unforgettable. I will end my opening remarks with a quote: "We create leaders because true leaders influence, not through authority, but through the lives they inspire. And together, let us create champions of educators, leaders who will carry the light of service, excellence, and unity." Thank you so much. Thank you very much, Ms. Tumabotabo. And are you guys ready? Yeah. Are you guys ready? Yeah. Okay, so without further ado, let me introduce our first speaker. Our first speaker is a proud Panay Bukidnon artist and a graduate of the University of the Philippines, Diliman, with a diploma in creative and performing musical arts, major in music education. She has received numerous awards, including being recognized as Best Chanter at the Hirinugyal Sugidane Festival and championing the flute category at the Binanog Arts Festival. Her artistry has reached national recognition as she was a featured chanter in the award-winning film Sayaw ng Dalawang Kalibang Paa, which earned Best in Music Awards at Cinemalaya and Gawad, Urian. She has performed in major cultural events such as the Kapistahan Festival, the Ugnayan Festival at Centro Escolar University, and international gatherings like the Tunugtugan International Gong and Bamboo Festival. She has also represented Panay Bukidnon Youth in the Indigenous Peoples Convergence Summit. Beyond her performances, she has shared her expertise as a lecturer and cultural bearer, demonstrating panubog embroidery at Manila Fame, giving chant and dance lectures at Ateneo de Manila University, and leading workshops on traditional music and instrument making. Truly, she is not only a performer, but also a living vessel of indigenous knowledge and tradition, inspiring their younger generation to embrace and preserve our cultural heritage. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce our first speaker, Ms. Rolinda Durupan Albahil Baliga. Let us give her a warm round of applause. Hello, good morning, West Visayas State University. I don't know what major you are. I'm going to share about my life here as a local person from Panay Bukidnon. So once again, my name is Rolinda Baliga, and Durupan comes from my mountain name, which means creative and innovative. So, are you familiar with the Panay Bukidnon? Sino na nakapatid sa Panay Bukidnon? Tanan kita, are you aware that we have Panay Bukidnon group in Western Visayas? So, Panay Bukidnon is the largest group here in Western Visayas. Kami ang may malapad na sako, dala ang tapas, Kamindan sa Kapis, Palinog lang Bugaw, dito sa Iloilo, Limacaw sa Aklan, and may harapan nga Banderama sa Antique. So, ara kami sa Central Panay, sa Katukanan, sa maunang sa 4 cities dito sa Visayas. So, ang akong word for today is kultura ko, dumog ko. My culture is my identity.
nag-audition ako sa mga Philippine music, nakapag-travel ako sa Singapore as music delegate. Then, nag-apply man ako sa Asia Traditional Music Orchestra sa Korea. Kag-isa ako sa naging music representative ng Pilipinas. And 2017, nag-create ako sa performing group ko sa Santa Isabel College. Nag-represent ako sa CEMEX sa Malaysia, Southeast Asian Music Education Exchange. And also, I held my first recital at the University of the Philippines. Bali, isa siya sa mga recital na na-include ang Visayas. Kahit mostly kung ara pa sa Luzon, ang gina-perform lang, gina-welcome nila, or mas kilala nila is Mindanao and Luzon. So, people never heard about Visayas. So, isa ako sa mga nag-introduce sa music, dance, and syempre ang katiling bandit na pagkilala, or hindi lang sa music at sa dance, kundi katiman ang embroidery, ang chanting sa UP Diliman at sa national sa Pilipinas. So first, as second picture, amo na ang picture na sa Singapore kami. So I met there the delegates from Indonesia, Malaysia, around Southeast Asia. And here I was one of the female in the group. Ari ang representative natin from dance, photographer, arts, and this is from National Commission for Culture and Arts na head of delegates. And I am representing music. And there I was a leader of the Ogong Atom, the echo of the gong. And ari sa Korea, then Cambodia, and I did my first recital. So, what is Panay Bukidnon culture? Have you ever heard Indian chant, Sugidanon? So, may mga Sugidanon kita sa Panay Bukidnon. Amo na ang one of the longest epic, hindi lang sa Pilipinas, kundi in the whole world. So, may alam kita 13 volumes of epic chant, written and translate na siya ni Dr. Alicia Pimagos from UP Visayas with Ma'am Rana Ramirez. And also, kung familiar ka mo sa mga festivals, Hilinugyaw, Binanog sa Lambunaw, and festival here, the Dinagyang, we are part of the festival. Represent sa Panay Bukidnon. So, kisa ang nila ang kasaot-saot sa Binanog, amo na siya. Pero, ang ano ko lang is, syempre, film festival na siya, medyo may changes na nagkatabo sa ano. So sa Binanog, we have called Tigbabayi. Tigbabayi is a solo female dance. And we also have Tiglalaki. Ang Tiglalaki naman is a partner dance, courtship dance na may lalaki na babae. Then ang ikatatlo, ang lupit na may duwa ka babae kag isa ka lalaki. So the love triangle. And then I move on to Binokot. Nakagapit naman sa Binokot. May ara documentary film about Binokot under Cara David. So siya ang nag-research about Binokot. Ang Binokot isa ka, hindi lang siya ordinary na babae sa community, kundi isa siya ka-valuable kaya siya ang nag-preserve sa culture sa Panay Bukidnon. And we have also the panubok, makita niyo sa guwa, may ara ako mga products. And we actually wear traditional attire, pero hindi ko gusto nga daw tigulang kundi sa tubang. So I created my own fashion. Amo ni siya, innovate ko ang embroidery into a modern style. And I'm doing now the contemporary fashion na ginagamit ang Panay Bukidnon. And I did my first fashion show at the festival last year during Independence Day. So medyo modern na siya with a twist or with a touch of embroidery. So if you are interested in mga items that's sagwa, and you can also try to wear the traditional attire na sagwa. For now, I would like to share this juice harp, but I put the juice harp in my
story of Kurubimbing Kurbabaw. Namin. Sorry. Gusto ko yun i-share. Pero ang Kurubimbing Kurbabaw is one of the interesting story. Kay, ako ni, familiar ko sa Diyosar or Subing. Hindi ko i-play ko isa. Isa siya sa mga pinakagamay na instrument sa panay Bukidnon. Kag amo ni ang instrument nga gina-represent ko sa Korea. And you wonder what instrument I am playing because I just binabutan ko lang siya sa bursa ko. So ang iba, mostly gadala sila dako nga drum, dako nga sitar, dako nga mga instrument. Kag ako is ang lang ni gindi nga subing nga akong gindala. I don't know where I lost it. So ang Kurubimbing Kurbabaw, about siya sa amo kag bao. Pero hindi siya common nga istorya sa amo kag bawa. Kay ang subing ginapanag-iyahan lang sa unas ni Sanghari. So one day, nabatian ni Bao ang subing Kurubimbing Kurbabaw. Then nanamian si Bao, sige ayo ya sa hari, nga kung pwede, pangayoon niya na lang ang subing. Siling hari, ano yung may ibaylo? Ga-trade lang sa unang matawa mo, wala ginalipaligyan. So, siling sang Bao-baklon ko sang Bulawan. Hambal sa hari, ano ba ang Bulawan? Kaya ginaatok ko lang gani ang Bulawan sa balay ko. Manggaranon din ako, hindi ko na pinanglan ang pila. So, ang kinhimo sang Bao, pwede ayhan nga ang butang nga arak sa akon, pahamuton ko ang mga bayo, siling sang Bao kay hari. Kung mahimo mo siling sang hari, sige, hatagan ikaw chance nga pahamuton ang akong bayo. So, ang yes. You found it. Thank you. So, dito ang kanya. So, ang pina-create mo nga sound, it resonates by doing the A-E-I-O. So, mahimo ako sa pattern nga Kurubimbing Kurbabaw. So, one day, nagkasi Bao, kag nagkaon sa mga fresh na prutas sa talon. Kag after 3 days, nagbalik siya to kay hari. Siling niya, hari, ready na ako, tapukin na ako sa inyong mga gamit na gusto niyo ang pakamuton. Then, nagbutot na ang Bao, kag nagpalangkapot ang bayos sa hari. Then, nakwa sa Bao ang subing, ihatag sa hari. Saktang nagapanaw ang Bao, nakita naman sa buwak, sa halo. Familiar ka mo sa halo? So, siling sa halo, din mo ginbol ang subing mo, do panamit sina. Siling sa Bao, dito kay hari, kay Dunbuwan. Siling sa halo, ano ang kabaylo, kay ang hari, magkarano na, wala ko man natin makal. Siling sa Bao, sekreto ko lang na. Di na ka makakot sa halo, ano din ang sekreto mo? Ang makamot ko nga utot, siling sa Bao. Ay, nagdali-dali man pa na ang halo, kanto sa hari. Hari, pahamuton ko man ang imo mga bayo. Siling sa hari. Sige, kay may nabilin pa ako ng mga bayo nga wala ko pa mapahamot. Then, siling ka baon, kakalo. Sige, malakat anay ako hari. Kay magkaon ako sa mga pagkaon na gusto ko. Ang ginpagkaon sa halo ang mga patay na manok, patay na baka, o mga patay na masapa. So, pagbalik sa halo, siling ka, hari, tapukin na ako. Tanan mga bayo, pati inang ano mo kay Bao, ibutang di sa lawas mo kay ututan ko. Kung utot sa halo, pero teka ba ko? Ginagas dayon sa hari ang halo, kag nabutan ni Iko, nabo niya, utang na utot Iko sa halo. So, paano nagkanto kay Monkey ang istorya? Kay nasakta nagalakat na si Pagong, nag-piwa, hinay-hinay ang Pagong,
Bulacan. Nagabihan sa amok ko sa babaw sa kahon. Uy, hari, kanami sa mga subing, abit pa kurama ako. Saling sa baho, ay hindi ko, paisapa mo sa karon sa kahoy, hindi na ko kahoy sa imo. Saling sa baho, ay hindi, dili lang ako, mapungkor ako, kami di ikog ko, malaka ako. Kaya hindi ko na pag-ipalagyo. Nakamidan sa baho, sige puro binubing, puro bawawan sa amo. Sa tugay niya nga patulog, natulugan ang baho. Amo na to, nabuhian sa baho niya ito. Saka na, dalandan ng kahoy, saka kong lawaan sila sa kahoy. Hindi pala kaya ito sa sanga sa kahoy. Di, nagahinig ko, pagpunta sa baon, naghingi siya, kay wala na yung masubing, kay ginhatag na sa karin para sa iya. Naabot siya sa kagang, silin sa kagang, pare, silin sa baon. Ano yung ginahimi? Silin pa baon. Ato na ang akong subingin, palagyo ka, maldito nga ako, silin baon. Sa kamal ka, hindi ka magkabalaka. Buligyan ka ikaw sa kanang kagam. Wala yung kagam? Sorry, it's a crowd. Saka ang kagam. Kagin, katuan ang hita sa amok ka dito kasi nahulog ang subing sa mga dahon hindi nila makita. So, one day, nag-abot naman ang manok kung may mga piso nagbulik ukay, kaya di ba ako na ang obras ng manok, kapag ukay. Isa sa mga piso, bulag, piso is the chicks, ang mga gagmay na sisiw. Isa sa mga sisiw is bulag. Ano to ang nakakita sa subing, kaya naglagting na to sa mga dahon. So, that's it, puro big, puro bawa. So, inalik niya na sa ang bawa ang panagin niya sa subing. That's it. I would like to introduce you to Caballero Brothers. So, are you familiar with Federico Caballero? Siya ang aton yung mga awardee, gawan man yung Ithanan Bayan, or the national folk artist. And unfortunately, napatay na siya last year. So, last year siya napatay at the age of 78. Yes. If I'm not mistaken. So, isa siya sa naging picture, isa siya sa mga nagbuhi sa Panay Bukidnon. Siya ang na-recognize as one of the folk artists sa National Commission for Culture and the Arts in year 2000. Kag siya na ang nagpatindog sa among ginatawag na Balay Turunan. It's a school for living tradition. Kag isa ako sa mga first product sa Balay Turunan nga ginpatindog sa Barangay Garangan, Kalinog, Iloilo. So, siya ang nagtudlo sa amon. So, every Saturday, may ara kami ng klase sa Balay Turunan. Kaginatudlo nila ang mga sugidanon, ang mga binganog, ang tanan-tanan ng mga traditions. And then, one of the brothers is Leopoldo Caballero, and another is Romulo Caballero, ang mga baoy, Pahino, at Tuuhan. So, may ara kasi ng mga mountain name. And I would like to give you an example kung ano ang sugidanon, ano ang ibig chant. So, sa ilang tatlo, may kanya-kanya sila nga style sa pag-chanting. Pareho man sa pagkanta siguro, may kanya-kanya nga estilo. So, first, I will going to give you an example of Federico. Si Federico, nagagamit siya sa 7 M's. So, pwede nyo i-try humming? Kaya? Let's practice. Saka? One more time. I-prolong nyo na. So may tempo siya. Ginatawag na muna pangalimog or intoning. Pinapakita mo ang tono sa ibiko nga imong mga kanakahon. So, from humming, ginaprepare mo na ang imong kabulingon sa sunod ng mga tinaga. Like,
Gani iga dulug dan pagkain, medengan iwanun tarun lamang gatinang isda medato kahili dang malangga hindengan nabuktuan kujaping anduman wala ka kumabuktuan yun hawa. So about ano siya, party siya first, image siya sa Amrukay na naghibi na ang dato kay nabukto ang korda sa iya nga gitara. So to make it easier for you, nag-compose at kusang kanta na mas maintindihan ninyo. Party siya sa Kujapi kung gulawan. So, pero mix ko siya. Remix. Pwede ka mga rap. Siya na ang nagatunda or daw marites ko na subong chismos ang creature. So siya to ang naghambal kay abaw nga may nabalaan ako nga pwede mo igulo sa kwerda sa mo ang nabatian niyo nga word kanina. Pinabatian ka mo something sabot. Yes! Ang sabot niya ang Amrukay. Pero hindi siya ordinary na sabot ka pa rin sa inyo. Golden cubic hair ni Amrukay. Si Amrukay isa siya sa mga muwa. Sabi niya mo sa mga muwa, sa talon, na pala sa talon, kwa! Sabi niya, kwa! Kwa ang nakalimutan sa mo. So, sa bintakon ka niya. So, may occasion sa muna, may mga gahong mga tao. Binkwa niya ni Abaw, ang sabot ni Amrukay. So, rin medyo gastos, pero pag ang open na hindi mga mulit. So, binkwa niya ang sabot kay ginubutang sa perdas. Ang tunog nila yung sa perdas sa iya Kujapi is ay, matay, naglaki na ka. So, imagine nyo sa sabot. Imagine nyo ang sabot ginawa-nawa mo pwede kang perdas. Pwede kang perdas sa Kujapi. Nakakita kang Kujapi. Ang download na daw gitara siya pero 2 strings lang. Okay na. Sige, kantahan ikaw. So, gintakot niyo to sa Kujapi niya. Pero, ang naging tunog sa iya Kujapi is sabot-sabot ka muna. Indang-indang ibala ni sabot kong bulawan may gawap na balmoy na anad ko ay naudong ko. Sabi niya, asali niya, nga, tali ko naging ko alam itong mga extra, wala itong itong main gig na laban-laban ano. At diba, hindi boring ang sabilanon. Sabi niyo, boring ang sabilanon. Ay, kung maintindihan niyo na ang istorya kang sabilanon, makadlaw ka mga gaisahan nun. So, that's the story of sabilanon. Pero makikinan ko example kay Leopoldo. Si Leopoldo, medyo mahalumanay siya mag-chant. Sometime mag-eskwela ako, pero may bukal gatulog.
subiran. Nandun di na di gani. Nasa katindog yung sabot siya. Pwede ko pa nga yung tubig dahil. Okay, panayon natin. Panato natin ng tubig kayo. Parang na masustain natin ang energy. Sabi nyo kahapon, wala pa ko tulog-tulog from National Museum, may ara din itong events ng Philippine Historical Association. Kaya isa ako sa mga naghimo sa kanilang costumes. Kagasala ko, kahit 2 weeks lang siya papreparar sa ako. So September 6, I fly to Manila para mag-prepare sa costume. Kagapod, pila sila ka-characters, the 20, and I have to make 7 costume each of them. So may mga line-line ng mga characters. Kag sakit sa puwet, nagkibolo ng puwet at akong ay ng borda ng tahi na costume. Anyway. Sabi nyo, idol ko si Sara Duterte, muna ako. So ako natapos ang event namon, nag-iyan nga lang ganito na lipat ko. Natapos ang event namon 10, then I have to go to the airport. Ang matabo pa, pag-abot ko sa airport at 12, ginhambalan ko sa Terminal 3, na makadto sa Terminal 2, kaya dito ang domestic flight. Pag-abot ko sa Terminal 2, after 1 hour in line, ginpabalik ko sa Terminal 3, kay Cebu Pacific dito sa Terminal 3, di ba? Long story, I just make it short. So naglupad ko nila 5 sa aga, nagabot ko sa Iloilo, nagdiritso pagit ko kay Ma'am Ria Piña Florida, matagiya sa fiesta, souvenirs, kay gusto niya mag-collaborate sa works about fashion, about embroidery. So, kagabi, nagpulaw-pulaw ako para matapos ang sample. So, ani ko subong, tuyo na. So, pinahanglan ko ang tubig. Anyway, so, I give you an example of Amang Baoy. Excited na mo. So, kalimtan na tayo na ito ang sabot ha. Tapos na. So, ang kayo Amang Baoy. Naoy banahogan ay dariyon na to dugay. Siling ko sa teacher ko, hindi ko kaya mag-voice major. Wow, voice major din sa akin. As a music education major, may ara pagin minor and major. So ang minor ko, guitar. Tapos na-major ko sa voice. Gin-advise nila na mag-major ko ko. Pag-abot na to sa set,
naman be, ang practice since I was 8 years old. 8 years old na umpisa chanting. Pero ever since, nabata pa kami, ginapapakatid na kami sa Subiran. Then, mo na nga, naging best chanter ko kahit namin style ko sa liyo. So, ako na ang, medyo laba siya kaya ang bahoy. Try ko, di ba? Pwede siguro sa likod ako. Nawa'y manahogan na'y dalian na tudugay, dugayan nalit. Ano ko na yung short? Dali-dali no sugi dito no sugi danang madali tol-tolanon kay buyong labaw denggan masuiban sa damap. So ano siya pero as pinakamalan nawig ang ginawa kay prolong kami siya i-push ang imong boses. So ako na ang struggle namon every time na may competition wala kami kabalo kung sino ang pilion namon nga limog kay tanan sila judge. Pero ang ginobra ko siling ko tatlo sa inyo lolo hindi ko ako pag-ergon my style ako nga ako. Mga festivals, kaya medyo lively siya, medyo pang-saot-saot naman. Anyway, next one. So, this is it. In-explain ko na ang chanting. Amo na ako kung sugidanon to sa plaza. Gasinggir. Then, I did my embroidery also. Gina-innovate ko na siya. So, naano ko na, this one, we supposed to have an exhibit or fashion show sa Guam. Ngayon, wala na yun kay pwede nyo madala di ang vest sa Guam. Ipakita ko sa inyo ako na kaya kalain ng istorya ko sa inyo, wala ko may ipakita, diba? So, supposed to be may kami sa Guam, ngayon kay nag-pandemic, so wala siya madayon. Kaya siguro ginamon to ang budget. Nadula ang budget, wala naman kayo. So, this is my work. This one, may tanan nga tubok kung may mga tema, may siya, may title. This one is Timbuong Kalibutan. Bala niyo ang Timbuong Kalibutan? Nagatumbo ng kalibutan. So, it's a cycle of the world. So, ako na siya nga nakabilog-bilog siya, kaya mo din ang earth. So, ang earth, pinapalibutan natin ng mga tao, kita nagiging, amo niyang symbol is the likhamang binangkaw. This one is the bulang kabuti. And it looks like a spear, kaya kita ang nagaprotekta sa kalibutan. So, ikalungan ninyo ang kalibutan, kaya kita mismo ang, ang gagamit. And then here, makita nyo nga pula siya, kaya mo niyang simbolo sa adlaw or the sun. And here, pero dapat ako ang moon, di ba? Amo niya ang moon, gagmay sila. So, wala na space. And then here, makita nyo may, old. Kaya mo na ang katanaw, kung gabi, gapang lingling, kung gabi. Then here, dapat may mga ulod pa na wala matapos, kaya dapat cycle siya. So, from the ulod, ma-transform siya sa butterfly. At dire, ang baka na wala itlog. Dapat may itlog. And at the back, may ari pa din. Kaya syempre,
So, nagbata ako last year, June 8, nagpasok siya ako June 12, after 4 years. Imagine ko na ako ang baka-baka ko kasuslit. So, I did my Fuasok show. Sama na nga may in-relate ko man siya sa cycle of the world, nga ara kita from the birth, tapos nagadako, tapos gabata man kita, ang bata na ito, gabata, diba? Cycle man siya. And this one is the goddess of the sun. We call it Burakaw. Familiar ka mo? Makakoy dahil. So, this one. Ano? This one, si Tatoy ni Chismoso sa, sa Panay Bukid doon. Siya na ang taga-dala sa balita, Marites. Na siya na ang nagpahimalo sa mga sa mga dato sa una sa among ipichan. So may din siya, may role din na ang Tatoy lang sa community. Okay. Okay na. Pero ang mga pattern, kung makita nyo, may mga meaning ni sila like here. So lipunay, it's a skin of a python snake. Makita nyo sa likod sa mga dagko na gitna siguro ng mga manog. And may iba-ibang pattern. Tuko-tuko, may tuko-tuko sa tunga. Kay halin siya sa una sa, kung may balay ikaw, pinatuko bala, ginabutangan sa another bricks. Yeah. Para makakot. Then here, amo ni ang saipang. Saipang is a traditional dance at traditional blouse ang Panay Bukid no. So may mga pattern man nyo, ang bula kaputi kag fern, ang paku-paku. So damo pakit yung mga traditional pattern and I innovated it na kung amo lang kami sila, mga traditional attire lang, hindi ka mo makasuksok. So wala kami kwarta. So kinahanglan lang, na-innovate namon siya in the sense na kinahanglan namon i-preserve. Kaya kung hindi namon, ako personally, kung hindi ko siya bring into a modern world, wala din, madulan na lang siya, kalimtan na din siya. Kaya at this moment, or sa panahon subong, wala na may gadi para sa amon. Gamay na lang kay syempre ang kontra na mo is technology. Tanawa sila, naga-cellphone na wala technology, nakuha ng atensyon sa mga tao sa community tungkol may ara na sa mga gadgets. Mas prefer nila magtanaw sa mga mag-scroll sa reels kumpara sa mag-scroll sa sinulit sa tila, mag-borda. So mo na ang kalaban na matinding kalaban dun sa Tagalog. Hindi na naman na kaya yan. Pero ang ginahin mo naman, I have TikTok, syempre, hindi tayo pag-iwanan ng panahon. So, may TikTok ako, may YouTube, pero ang YouTube ko, hindi nyo na lang pag may aral na parang ipakita ko, pero hindi nyo na lang pag sa random video sa pinobra ko, samo-samo mga And then may, sa Facebook, nag-sell naman sa mga products. So, if you are interested or may mga friends ka mo, interesado customize, sa mga bio are available. So, this is my design. Siyempre, nadala ko. So, modern na siya at the same time. Ari, nabakal ni sa Hawaii. Taga-Hawaii ang nabakal during may conference kami sa Grand Sing. May mga delegates from other country, international. Ginbakal niya ni. Then, ginbakal sa doktora sa nalipat ko sa hospital na apit sa Maislanan. Yeah, Medicos, yes. Isa sa mga doktor dito ang nagbakal. Set din na, ginbakal niya. Then, ari na, baligya ako kay ma'am. I think she's a manager sa Richmond. Ang nagpakal sila. So, ginasuksok niya mag-travel siya sa mga Taiwan, sa Hong Kong, ginasuksok her na ginasuksok. I think this one, yung baligya ko siya sa, nabakal na siya sa isa sa mga friend niya. Si Ma'am Natlin, kilala niyo, sa Richmond na siya na nag-purchase. So, ako na. Pwede nyo na i-follow, i-subscribe.
for, may time na tayo. There's time. Kasi short as that. Sige, any questions? Curiosity, there's no cure for curiosity. Panalpag na kamo. Hindi nyo napapamangkot doon sa yung topic sa sagot. I think kung wala mo questions, wala agad man. Wala, pamangkot. Personal questions. About Panay Bukidnon, may naano man ka mo, may, sino ganyan Gamaba Awardee? Federico Caballero. Ano gani ang mga tradisyon sa Panay Bukidnon? Pinanog, binokot, chanting, ibig chanting, and may mga musical instruments pa kami maliban sa yes, embroidery. Ano ba? Ano gani ang story sa kamo pagbao? Yes, wow, very good, perfect ma'am. May plus point kay ma'am. So anyway, about kung may ano kamo, ang binukod, pwede nyo naman mas research subong ano. May mga students ako nga na-encounter na gulpin na lang sila mag-research tapos out of nowhere gusto nila ano ang ilang research. So, ang advice ko lang, siguro kung may mga research kung about Panay Bukidnon, tawan nyo ko oras ang time. Kaya that time nag-chat siya, tapos kinabukasan, kinaklan niya na kag-busy man ko sa Manila. So, I also give that opportunity na makabuli as long as I'm available. Pero kung sagad-sagad ang schedule ko, hindi din mapasensya na kahit kinahanglan ahead of time nakamupunta para may time man to kaya hindi na siya dasig-dasig daling I encourage you to go to the community to do your research kay lain ang inyong interpretation kaysa sa akong ang tinaga lain ang words from inside the community kaysa sa inyong point of view from the outside. Yes. So, gina-encourage ko kamo to do some visit to the community, cultural immersion, kay dira lang kami sa community. Ano pa? So, I think I'm gonna proceed sa, may music ba? Okay, this one is about Binano. So, watch lang anay ako, watch and learn. So, karon pwede na ito i-try. Amo ni during the funeral of Federico. So, ang Binanog, hindi lang siya for occasion. Ginagamit man namin siya as ceremonial kung may mga, may mga dugo for us to siyempre, ginambal ko na best kaya ako ang ganaw. This is Rinel Avilla. Nasa Muslim. Siya dapat ang matong direct sa buong sa inyo. So, sila niya, ikaw na lang to. Nagtupad lang to pa Manila, ikaw ha? This is the hardship na so Binano.
freestyle lang siya, and you just need to synchronize your steps with the music. So, ang movement, naga-synchronize lang siya, naga-santo sa music. So, ang pattern sa music is tatak, dama, daluma. Tak, dama, daluma. Tak, dama, daluma. Tak, dama, daluma. So, we can try. Tak, 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 tak. Pero may ano siya, may hawak. Like, tak, dama, daluma. Tak, dama, daluma. Tak, dama, daluma. Sa unang pattern. Tapos nila, ano na naman with the gong and the drum instruments. So, tanawan natin sila mo ni Shaira and Neil. So, sila nga duwa, since nakita niyo ng video, pwede na siguro kung sawa. Let's give them a round of applause. Symbol, ang kasulod, it means binabato na. Kaya sa una sila magpangaluyagay,
through dance. So, ang pinanog, hindi lang siya tungod niya. Ma-perform lang ko di sa tunga. Alam ko na, sa may arang kami name. Then, ang pagwa, it means, I reject you. Wala ka ginagaton. Huwag ka sa kapulit ko. Ginawin ka ang lalaki. Sa amo na, same man sa lalaki. Kung amo na, it means, naluyagan na ikaw. Then, kung amo na, hindi sila, tutol sila sa ano kay, syempre, also ang arranged marriage, ginatong-tungga ang babae ng lalaki. So, nga ginalagas na sa babae ang lalaki. Kaya daw, dungog na sa iya, nga, kaya niya man i-reach out ang lalaki. So, if you have mutual understanding, mutual kamanan, nagaluyagay ka mga duwa. So, pareho man sa manok, no? Pero ang lalaki ka manok, amo nang galibot sa bahay, nga korporinding. Kita niyo ang manok na may, ano, na, time's up na ta. So, any questions? May gusto pa magsaot o na? Kasi gusto nyo man magsaot kasi may galuyagay man di sa... Pwede kayo magsaot, subong na ipagwa. Isa ka? Hindi ko masawat ka man kay hasta mahapon ko sa utol ka. Questions kamu, panangkot na kamu, kay mapuli na ko karon, wala na ko pamangkoton. Alright, so magandang umaga sa magandang umaga sa lahat. Ako si Minibining Alegre Shetano mula sa organisasyon ng Kaliban. So magandang umaga po. Ang tanong ko lang po ay, nasabi niyo kanina na ang subing ay sariling gawa sa panagpapagano na instrumento. Gusto ko tanongin kung mayroon pa po bang ibang instrumento o kayong mga nagawa na origin din sa... Yes, so we have various instruments. Isa lang ang subing, pero may harap pa kami mga bamboo percussions like nikombo or bamboo cordophone. Amo na ang may with two sticks na bilog na siya makawayan with strings. Ginakawan ng dowseater. Then we have also the lip kit. It's a bowed instrument with two strings naman siya made of banana fiber. May arang may instrument namon sa Parabukinon to play the Mindanao music is a gong and a drum, tampol and agong. Then ang mga bamboo percussions like bungkaka or suganggang sa amon pero sa Cordillera bungkaka, and sa bamboo buzzer, amo na ang nag-aakamuhan. And we use that kind of instruments kung may mga ano lang practice, wala kami gagamit agong. Kaya sa una, when you play agong, dako na na may event. Patawag ka na ng tao. Sa una wala kami ka-invite sa tao kung may mga gathering. We just play gongs. And that's it. Makato na sila dito. Mag-gather na kami all together. So may mga, ano pa, mga ibang na, ano. Mayara kami sa una nga Punjabi, pero wala na may nag-aura. Sa una lang na ang nabili. Suganggang, tikombo, may tulalay kasi kami. It's a mouth flute. So, ginagamit man siya kung magpangaluya. Sa una mga, ano ang mga tao. Kapano sila kung ano ang mga message na i-relay nila to reach someone. Hindi na nila kinahanglan maghambal or unlike now, pwede na kita mag-chat-chat. Sa muna, hindi na ano lang pinabili. But, may na-discover kamo no? So, wala akong makaano sa picture sa mga instruments. Pero ako na, may mga flute, mga buzzer, may mga instruments. Pag available man siya, made to order lang, kaya isa aptaan, nagatok-tokon, so nagakalaya, nagaano, so kinakalan kung mag-order ka mo, dahil kung may order, ubrahon ka na, hindi namin pwede na mag-ubra na suko, kaya nagaano siya, hindi na siya namin ang quality of ano niya, sa tulog. Any questions? Yes? Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Charlie Rose Cruz mula sa Kaliban. Ang tanong ko po is, sa pagtanong kanina, bakit po sa lahat ng parte ng katawan natin na
may bulbul na iyalawa. So daw, she looks like gorilla. So bulbulon daw, amo bala sa talog. Pero hindi nato na siya makita. Now, sa una, mataw makita sa ta. Pero nga sabot din ang siguro sa mga malaam sa una na nagsugidanon, amo na ang nila way of entertainment. Nga makakatlaw nila ang mga pinaistorya nila, ang mga bata. Malingaw ba na? Kaya daw reality siya eh. Hindi natin pwede nga, ay wala ko sabot, wala ko gintubuhan sabot. Pero it's a reality, part of our body. So hindi natin siya ma-deny na part siya hasta subok. So I think hindi natin pagtawan sa hip ko. Kaya natural siya. So, di ba? Di ba? Tama? Anyway, ano pa? So, hindi ko din ma-point out, pero I think part siya of entertainment. Di ba napakadlaw mo? So, kung nag-story ako to about something lang na makitaan nyo sa gwak sa lawa, siguro hindi ka mo kay given na siya lang. It's common. Pero kay tungod nga ginatago siya and we try to bring it to in actual, you have that kind of imagination na something fishy there. So may mga feeling nga katabo, no? Di ba? So may attachment into our body. Am I right? Okay, good. So question, any question? Yes? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So I am Zara Lubico from the Social Science Student Society. And I want to ask a question since in our curriculum it is embedded that we do research about culture, history, and anthropology and such. So if we were to conduct a research regarding sa inyong culture, just like what you have mentioned a while ago, so ano ba lamang ang mga ways kung paano naman kami makontact or paano kami maka-make research about sa inyong culture so that we can promote it sa ating society and also for them to learn about the rich culture that we have. Okay. So I think now may ara ang NCIP, National Commission for Indigenous People na protocol nga kinahanglan sudton. So gin-try din nila nga protektahan nga ng IP. Kaya damo abing mga researchers nga gina-abuse nila, ginagamit nila kami ng mga IP to reach their personal yes. So kami okay gid kami we are very open to share to pero galing may ara silang mga rules na kinahanglan sundon. So you need to proceed to NCIP to ask about documents na kinahanglan i-comply before you go to the community. Siguro for the security purpose man, kaya di ba? Also ang NPA, so it's not safe to go to the upland, to the community. Kaya kinahanglan, syempre, mas importante ang safety kung kamo sa research. So, to do that process, you need to consult NCIP, then you can reach out from us and we can give you the location, pag-guide within the community. Yes. I have another question. So I am very curious since you are one of the students of Federico Caballero. As a student, Mia, what is the greatest lesson you can impart to you, which you can share us today? The biggest lesson nga ginano ni Federico sa akon, hindi mas valuable ang culture kaysa sa kwarta. Kaya ang kwarta hindi siya sa community. So we need to love the culture not because we are making money but also part siya sa identity namon. Amo na ganyan balko kami nga kultura ko, kusog ko, this is my strength. Kultura. Muna ang kapakita sa ako. Siguro, hindi ko malabot ang ako nga ginatindugan sa kung wala ako na uyat ko sa root nga gihalinan ko. Magyan na hambagan ni si Rizal, di ba? Hindi ka makakapunta sa parupunan kung hindi pa lang iyong pinanggalingan. So, always look back. Siguro, ang maano ko sa inyo is always look for the deeper meaning of your life, your purpose, kung ano, para I think mas easier sa aton to pursue our dreams kung may anak itang purpose and put passion on it. So, amo na ginobra ko. Every time na iskan kapoy-kapoy na ko, I always remind myself na
hindi ni para sa akon, kundi para sa community, para sa mga ninuno ko na nag-tinuha to preserve this culture. This is the yaman naton. Hindi lang, hindi siya matandog hindi natin siya mabaligya pero pwede natin siya pahalagahan. Amo na ako. Thank you. Thank you very much, for that very insightful, fun, and engaging talk about Panay Bukidnon culture. And at this point, allow us to present the certificate of appreciation as well as the token for our resource speaker. May we request the event chairpersons as well as the ESC chairperson to present the certificate of appreciation. The certificate reads, Certificate of Appreciation is given to Rulinda A. Hilbaniga as resource speaker during Project United with the team trained COE leaders together to move, to prove, and to improve of the Education Student Council. Given this 20th day of September at West Visayas State University, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Signed, Dane Francis C. Aliado, Event Chairperson, Sandy Cristel S. Poticar, Event Co-Chairperson, Ayesa May P. Tumabotabo, ESC Chairperson, Esperval Cesar H. Cadyao, Advisor of the Education Student Council, and Dr. Ricky M. Magno, Dean, College of Education. Thank you very much, ma'am. Okay, photo opportunity with our research.